Magandang gabi po sa bawat isa. Batiin mo yung katabi mo at sabihin mo, masaya ako, narito ka. Buksan natin ang ating Biblia. Let's open our Bibles sa Pahayag 21:5. Revelation chapter 21 verse 5 o Pahayag 21:5. At ito po ang title natin ngayong gabing ito. No? Ang title natin, New Thing Coming. Sabihin nga natin, New Thing Coming. May paparating na bagong bagay. At alam niyo po, tuwing nagbabagong taon, di ba may mga bagong bagay na inihiling tayo, mangyari, mga anong tawag dyan? New Year's resolution. O yung mga bagay na wini-wish natin na sana mangyari sa atin. Pero alam niyo po ba, nakakalungkot sa maraming tao, hindi nila makita na may bagong ginagawa ang Diyos dahil sa mga bagay-bagay. Basahin natin, sabi ng Revelation chapter 21 verse 5 o Pahayag 21:5. Ito ang sabi, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Napakaganda ng salita ng Diyos. Nag-iisa lang ang nakaupo sa trono. For the past lifespan ng mundong ito, hindi nagbago ang nakaupo sa trono. Ang ating Panginoong Jesus pa rin. Walang umagaw sa trono niya. Marami nagtangka. Pero hindi nanalo ang kahit sino. At ang tanong, sa buhay at sa trono ng buhay mo, sinong nakaupo? Kung si Jesus iyan, ang sabi ng salita ng Diyos, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo na lagi siyang may bagong bagay sa buhay natin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayong lahat ay pumikit. Manalangin po tayo, Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami dahil alam namin maraming bagong bagay ang ibibigay mo sa amin. Una, sa aming pananampalataya, sa aming pag-iisip, sa aming puso. Hanggat walang bagong bagay na dumarating sa amin, mananatili kami sa nakaraan. At Lord, ayaw mo ang isang tao na buhay ay kagaya pa rin ng dati. Turuan at tulungan mo kami ngayong gabi, maunawa ng iyong salita upang mabuhay kami sa mga bagong bagay na ginagawa mo. Purihin at parangalan ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Tayong lahat ay makakaupo sa presensya ng Diyos. Napakaganda na salita ng Diyos. Kung may bagong bagay na ginagawa, maaasahan ito. Sino po dito, ngayon lalo na ngayon, usong-uso ang mga tumatakbo na mga politika. Ang daming pangako. Ang daming bagong sinasabi. Pero alam natin, walang maaasahan. At sa karamihan, hindi totoo. May kasabihan po ang mga politika, nangako na nga kami, gusto nyo tuparin pa. At yun ang nakakalungkot na bagay. Pero isang magandang bagay naman, sa kabilang banda, na sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Hesus, totoo, tapat, maaasahan ang kanyang pangako. Ano yung pangako niya? Na laging may bagong bagay sa buhay natin. Hindi niya in-exclude, ito'y bagong buhay lang. Kailangan maunawan natin yung talata. Hindi niya sinabing bagong buhay lang na ibibigay niya sa iyo. Hindi niya sinabi bagong puso lang. Bagong pag-iisip lang. Anong salita ng Diyos? Kapag ka ibinalik mo lang doon sa verse, kung babasahin niyo po, ang sabi diyan, ginagawa kong bago ang lahat. Sino masaya? Lahat ng bagay kayang baguhin ng Diyos. Hindi yan yung parang binabago niya. Yung parang dati yan, tas babaguhin. Hindi. Iba. Totally different. When He says, He's gonna make things new, bago na yung dati, wala na yun. Kagaya sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17.
Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17? Pwede bang mabasa natin? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pawang bago na ang na kay Kristo. Ang dati niyang pagkatao ay wala na, pagkat ang bago'y dumating. Verse 18. All this is from God. Now, all things are of God. Pwede ba ilagay mo na sa ESV version para mas madali natin maintindihan? 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ang sabi diyan, all this is from kanino daw galing? Sabihin mo nga sa tatlong tao, sa Diyos galing ang lahat ng bagong bagay. Hindi sa 13th month. Hindi sa bonus. Ang lahat ng bagong bagay, kanino galing? Sa Diyos. Kaya kung may bagong bagay sa buhay mo, alam mo, galing sa Diyos. Ang sabi diyan, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Ano daw? Lahat ng bagay ay binago ng Diyos. Una, nung nakipag-isa ka sa Kanya, merong mga bagong bagay na darating sa buhay mo. At ang tanong, meron na bang nabago at meron na bang bagong bagay na dumating sa iyo? Lahat ng meron ng tinanggap. Ang gusto ko pong malaman natin, hindi lang yung natanggap mo na noon. Kasi ang pangako niya, laging may bago sa Kanya. Ano sabi ng Lamentations chapter 3, verse 23? Nagmamadali ako, no? Verse 22 to 23. Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Verse 23, anak. They are new every araw-araw, and great is your faithfulness. Araw-araw may bagong kahabagan, may bagong binibigay ang Diyos sa buhay natin. Ang tanong, bakit hindi nararanasan ng maraming Kristiyano? Bakit sinabi mo, Pastor, bakit sabi na salita ng Diyos, may mga bagong bagay dapat lagi sa buhay natin? Gusto ko pong magpatotoo sa inyo kahapon. At kasi kailangan maintindihan natin to. Kahapon po, bumabaybay kami galing Batangas, nag-ocular visit kami sa Carlitas Recreation Center sa may Batangas, somewhere. Anilao, Batangas. Okay? At nung pauwi na kami, tuloy na tuloy po ito, December 27. Okay? Sumama po kayong lahat. Napakaganda ng lugar. No? So later on, please, kompletuhin nyo na po yung lista natin. Bakit po? Ito po ay limited to 50 people. 50 lang. Makipag-unahan na kayo. Ngayon, balik tayo sa istorya. Bakit may bagong bagay? Habang kami nabaybay, meron po akong pinatutugtog na kanta. Tuwan-tuwa ako. At sabi ko, ito ang magiging tema ng Jesus the Gospel Mother Church this coming anniversary. Pwede ba patugtugin natin? Yung kanta ay napakasimple. All things new ang sabi nung kanta. New thing coming. Habang pinatutugtog namin, sige, play mo na. Pwede ba i-forward mo onte? Sa chorus. Okay na yan. Okay na yan, nak. It's a prophetic song. Ayan. Na ang sabi niya, may mga bagong bagay na ibibigay ang Diyos sa iglesia na ito. Bagong revival, bagong salvation, bagong kalayaan. At habang tinutugtog namin yan, pinakakanta ko, tuwan-tuwa kami. That you think yang kanta na yan, isang bagay sabi niya, there's giants in my face, get out of my way. Because you're not greater than my faith. There's new things coming. Kung iintindihin niyo yung lyrics ng buong kanta, napakaganda. At habang ginagawa namin, sabi namin, nagkukintuwa kami, may new thing na coming.
Galing po sa 100 yung takbo ko. Nag-100 po ako magpatakbo sa expressway. Normal naman po yun doon. Okay? At nakita ko, mag-exit na kami, magmamayapa na, Kanlubang. Kasi doon po ako exit dahil dumiretso po ako ng Kabuyaw kahapon at binisita natin ating church. Dahil anniversary na sa linggo. Invited po kayong lahat kung gusto nyo magsipuntahan. Alas 3 pa po ng hapon iyon doon. At dahil mag-exit na, gumilid ako at bumagal kami. Nag-40 yung bilis ko at bumaba pa ako. Alam ko, yung speed nun, nakikita ko 29. Biglang sumabog yung gulong ko. Sumabog po yung gulong namin sa gilid. Rinig na rinig namin. At ang lahat, sabi, may nabangga po kayong bakal. Sabi ko, wala akong nakitang bakal. Sumabog po talaga yung gulong sa likod. At ang pag-iingat ng Diyos, yung kahabagan, sabi niya, His mercies are new every morning. Yung kahabagan ng Diyos sa araw-araw. Alam niyo po, kung medyo mabilis lang ako, ang tendency po, kapag sa likod yung gulong, mag-roll over kami. Kasi pag yun nawalan, tapos nag-brake ako para hindi makabangga, magro-roll over kami, wala na kayong pastor. Wala kami ngayon. Lahat kami nasa ospital. Pero alam niyo, ang bait ni Lord, ginilid namin, sumabog, wala nga lang eh. Sabi ko, ano kaya yun? Baka wala lang. Sabi ni Pastor Ruth, may nabangga ka yata? Bakal. Habang pinatutugtog namin yung new things coming, pagtingin ko, wala na yung gulong. Flat. Sira na. Hindi na mabubulkanize. Trinay pa naming habulin sa vulcanizing shop. Sabi nung vulcanizing, wala po, hindi po kaya. So, nangyari, nagpalit po kami ng gulong nung maliit. Kaya ko yung gulong parang pang e-bike. Ewan ko na picturean nila eh. No? Maliit talaga para doon sa kotse. At ang pinaka-importanteng bagay, iningatan kami ng Diyos, pero may bagay na bagong darating, ang sabi niya. Kanina, pakinggan nyo dahil napaka-importante nito. Madalas, ang iniantay natin bagong bagay, bagong cellphone, bagong bahay, bagong sapatos. Ang ganda pakinggan ng lahat ng yan. Pero walang nag-e-expect ng bagong laban. Walang nag-e-expect ng bagong pag-angat at struggle para siya'y lalong gamitin. Walang nag-e-expect ng bagong gastos. Sabi ko pa kila Sister Cha, siguro nasa 6,000 to 8,000 yan yung gulong. Pagtingin ko po kanina, nag-canvas na po ako at nakapalit na po ako ng gulong kanina, ay 14,000 pesos. Apakamahal pala ng gulong. Sabi ko nga ngayon kasi po, sanay ako sa gulong, 4,000 mura, 6,000. Naisip ko, medyo mas malaki siya, medyo mas mahal ng mga 1,000, 2,000 pesos. Hindi pala ganun kamahal ang gulong. Mahal pala talaga ang gulong. Sa bagay, ang gulong nga ng motor, 2,000 na eh. Di ba? Madalas, ang ina-expect natin bagong bagay, siguro papalitan nila yung kotse. Ang bagong dumating sa akin, bagong gastos. Bagong alalahanin. Dahil kung gusto mong gamitin ka ng Diyos sa bagong mga kapamaraanan, kailangan mong pagtagumpayan ang mga bagong suliranin ng buhay. At madalas, balakpakan natin malakas ang Panginoon. At madalas, doon bumabagsak ang tao na kapag may bagong problema sa buhay nila, isip kagad nila, hindi to sa Diyos, I rebuke it. May mga bagay na gustong pagdaanan ng Diyos sa buhay mo dahil may inaayos sa buhay natin. Sabi ko, Lord, ano pa bang pagtitiwala ko ang gusto mo? Nagtitiwala na ako sa iyo eh. Ano pang klase? Alam mo naman, ikaw na ang buhay ko. Alam po ng asawa ko ito, sabi ko sa kanya, Mami, pag bumili tayo ng gulong ngayon, kanina umaga, ang BPI ko, ang BDO ko, at lahat ng bangko ko, 0. Sabi ko sa kanya, at sasabihin ko po sa inyo bilang church, mahal ko naman kayong lahat. No? Sabi ko sa kanya, mamaya, kumain tayo sa mana. At hanggang Sabado, sa linggo naman may kainan na eh. Anniversary na ng Hanggang Sabado, mana muna ang mag-supply.
hiramin ko muna. Ayan, nagmukhang kengko yung kotse ko eh. No? Ang nipis po talaga, maliit. No? Nung nakita ko, sabi nung lalaki sa vulcanizing 18, nung nakita ko po yung gulong kanina dyan, nung nagpapalit kami, this is sa Islam pala yan. 16 inch. Pang e-bike po, 16 na rin. No? Malaki pa yata ang gulong ng Aerox ni Kuya Dave. So, sabi ko kay Pastora Ruth, Lord, ano pang pagtitiwala meron akong gusto mong gawin sa akin? Nagpe-pray ako, may bagong bagay na paparating. Lord, hindi ba paparating dapat pera? Kasi nagtitiwala ako sa iyo. Di ba paparating dapat, Lord, breakthrough? Sino dito yan yung lagi ina-expect? Di ba, Lord, ang paparating dapat kasama ko ng pamilya ko sa church? Di ba ang paparating dapat yung kaginhawaan sa lahat ng bagay? Bakit Lord, ang dumadating mga ganito palalo? Kasi may gusto pang ayusin si Lord. Sabi ko, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Paano? Paano pa? Sabi ko sa kanya, mula ngayon hanggang sa Sabado, magmana muna tayo. Si Mana muna ang mag-supply ng pagkain namin mula umaga hanggang gabi. Tawa kami ng tawa. Pero alam ko, hindi kami pagkakulangin ni Lord. At, buti na lang favorite ko ang sardinas. Nakakatawa minsan pakinggan na lahat tayo, alam niyo po ba nahahati ang ating calendar sa anong meron? BC at AD. Salamat doon sa sumagot, matalino kang tao. BC at AD. Alam niyo po ba lahat tayo may BC? Ano yung BC? We all have a BC. A before Christ in life. At sometimes, naririnig niyo po ako? At madalas, even though we're renewed in Christ, we're still living a life in a spirit, a faith that is before Christ-like. Hindi dadating ang bagong bagay sa ganung sistema. May buhay tayo na kagaya nung wala pa kay Kristo kahit ngayon na umaating ka na ng church, ginagamit ka na. Anong mga bagay na before Christ? Ugali mo. Hanggang ngayon, mainitin ulo mo. Sabi nga ni Pastora Ruth Daddy, wag mo nang pansinin lahat. Kausap niya po ako, nasa kotse kami. Wag mo pansinin lahat. Kasi po, lately, nilalabas ng kaawa yung init ng ulo ko. Lahat ng bagay, hanggang maliit. Sa pagdadrive, umiinit ulo ko. At kahit nung pauwi kami sa airline, sinay-blood po ako. Sa maliit na bagay. Sabi sa akin ni Pastor, Dad, wag mo na kasing patulan lahat. Wag mong pagpapansinin lahat. Sabi ko po, ito po, ang sabi ko sa kanya, kailangan ko ma-born again ulit. Hindi tanggap ng iba yun. Ay, wala na akong kausap. Gusto mo ng bagong bagay? Makipag-isa ka ulit kay Kristo. Malakas na palakpak sa Panginoon. Minsan ka pang tumanggap yung totoo. Tapos surrender mo yung pilit na ibinabalik ng kaaway sa buhay mo. Isaiah 43:19, last verse natin. Ready na kayo? Isaiah 43:19. See, I am the... Magsimula tayo sa verse 18 hanggang 21 tayo. Sige, 18 muna. Remember not the former things, nor consider the things of old. Huwag mo nang alalahanin ng mga dating bagay. Huwag mo na silang isipin. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Verse 20. The wild beast will honor me, the jackals and the ostriches, for I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people. To people whom I formed for myself, that they might declare my praise. Kaya kababaguhin ng Diyos doon sa mga bagay na imposible para mapapurihan ng Diyos sa buhay mo. Maintindihan natin ano ibig sabihin nito. Most of the time, we are focused on the things we think God should be doing. Ulitin ko, tatagalugin ko. Pwede ba yon?
Madalas, kaya hindi natin nakikita at napapansin yung bagong bagay na ginagawa ng Diyos. Kasi meron tayong preconceived mind kung ano yung gusto nating paggawa sa Diyos. At yung tingin mo na dapat ginagawa ni Lord, imbis na yung kalalagayan na meron ka na ngayon. May nakaunawan? May nakakatch ba nun? Kaya hindi mo napapansin na may bagong bagay na ginagawa na si Lord sa'yo ngayon. Kasi meron kang gustong paggawa kay Lord na tingin mo yun ang dapat ginagawa niya sa'yo ngayon. Oh. Lord, bakit ako nasa kahirapan? Hindi mo alam sinadya ng Diyos na bagong paghihirap ang dadaanan mo upang kapag pinagpala ka niya, siya ang naluluwalhati. Kaya hindi mo makita na siya ang naglagay sa iyo diyan kasi meron kang preconceived mind o meron na nailagay sa isip at puso mo na kapag nakikristo ako, kailangan payaman ng payaman. Maganda yon, totoo rin yon. Pero hindi nagkamali ang Diyos sa kalalagayang inilagay ka niya ngayon. Kung ano man ang estado mo ngayon, bago yan ulit. Bakit? Sige, malakas na palakpak sa Panginoon. We will always miss the very thing He's doing just because we are too focused on what we think He should be doing. Hindi yata nagets ng iba yon. Dahan-dahanin ko. Mamimintis natin yung tunay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung masyado tayong focus sa tingin nating gusto nating ginagawa niya para sa atin. Gusto mong gamitin mightily ng Diyos? Gusto mo ng anointing? Gusto mo matuto mag-preach? Gusto mo gamitin ng Diyos sa pagtugtog, sa pagsayaw? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ba't parang, kasi gusto kang iangat ng Diyos para kapag ginamit ka na niya, karapat-dapat ka talaga. Siya ang nagqualify sa atin. Kaya hanggat hindi ka qualified sa harap ng Diyos, ulitin ko yon, siya nagqualify. Ang maganda dyan, nung tinawag tayo ng Diyos, wala isa sa ating qualified. Wala. Walang isa sa ating magaling. Kumikilala po kayong ganun nagsimula, abay, hindi sa Diyos yan. Nagmamagaling na yan kagad. Lahat tayo bagsak. Kita nyo, hindi naman naubos ang sakit. Hanggang ngayon patuloy nagkakasakit tayo. Hindi rin naman naubos sa mga bayarin. Hanggang ngayon, nagbabayad tayo ng maraming bagay. Ang pangangailangan, hindi rin naman naubos yan. Pero ang nauubos, yung takot mong mawalan. Dahil nagtitiwala ka na may bagong paparating. Hindi nauubos yung tiwala mo sa Diyos na sa kabila ng lahat ng nangyayari sa iyo, alam mo may bagong kahabagan ng Diyos sa iyo araw-araw. There's new things coming for this church and for you. May bagong bagay, kailangan maintindihan, makuha natin to ngayong gabing ito. May bagong bagay ang gagawin ng Diyos sa iglesia at sa buhay mo. Kailangan makita mo yung kalalagayan mo na kahit parang parehas ng maraming beses noon, bago yan. Kasi gusto kang iangat ng Diyos. Kaya para makita mo talaga na bago ang ginagawa ng Diyos sa'yo, tigilan mo na yung ikaw ang nagdidikta sa gustong gawin ng Diyos. Magtiwala ka sa ginagawa ng Diyos at makita mo merong bagong resultang mangyayari. But parang ang dami na best ginawa ito, lagi naman kaming bagsak. This time, babaguhin ng Diyos. Kasi may bago sa Kanya. Malakas na palakpak sa Panginoon. Sabi ng Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang kahabagan ay hindi natatapos, pagkat sila'y bago araw-araw. Araw-araw may bagong bagay na ginagawa ang Diyos. At ang hamon ko po ngayong gabi, nakikita mo ba yung bagong bagay? Kasi ang sabi ng Isaiah 43, hindi mo ba nakikita? Tinanong niya eh. Sabi niya sa Isaiah 43, may bagong bagay na ginagawa ang Diyos. Hindi mo ba nakikita?
Kasi maraming tao, hindi nakikita ang bagong bagay na ginagawa ng Diyos. Your season in life is a new place of God for you. Enjoy it and see what God will do. Bakit, Pastor, parang parehas lang pero parang mas matindi na ngayon? Napansin niyo ba yon? Parehas naman na sakit. Sakit lang din to pero ibang level na yung sakit ko ngayon Lord, pagod ako noon. Pagod din naman ako ngayon pero parang ibang klase yung pagod ko. Pagpatuloy tayo, gusto ko po maintindihan natin, pagpatuloy tayo doon sa gusto lang natin gawin. Yung gusto lang nating ipagawa sa Diyos, pero hindi yung gusto niya, tayo mismo mababurn out. Tayo mismo mapapagod. Walang bagong bagay na darating. Kaya parang parehas yan, pero parang mas matindi. Kasi, bagong pag-angat ang gagawin sa iyo ng Diyos. Amen? Ngayon, may new thing na darating. May bagong bagay na parating. Hindi darating ang bagong bagay hanggat di mo na pagtatagumpayan yung meron ka na ngayon. Kaya yung bagong bagay na iyan, tanggapin natin dahil pinagtatagumpayan natin yung mga araw-araw natin. Yung mga nakaraan, sabi ng Biblia, wala na yun, tapos na. Today, there's new thing coming. For His mercies are new every morning. Tayong lahat ay tumayo. Malakas na palakpak sa Panginoon. Sino dito may naunawaan ngayong gabi? Sino dito nagnanais na, Lord, may bagong bagay kang gawin sa buhay ko? Baka mamaya hindi mo na naranasan ang presensya ng Diyos. Ang kanyang presensya hindi nauubos. Hindi pang nakaraan lang. Baka mamaya hindi ka na nare-revive. Baka iniisip mo noon lang ang revival, kapatid, nagkakamali ka. Baka wala na yung pag-ibig mo kay Lord, may bagong pag-asa sa Kanya. Ngayong gabing ito, alam niyo po, gusto ko maghamon ng altar call. Pwede ba? Kung gusto mo ng bagong bagay sa Diyos, para sa pamilya, para sa sarili, para sa ministeryo, para sa paglilingkod mo, gumawa ka ng bagong pamamaraan. Ibalik mo yung pagluhod mo ulit. Bago ka na ulit dun Sa totoo lang, balik mo yung pag-iyak mo kasi bago na ulit yun ngayon. Balik mo yung paghahangad mo sa Diyos. Kasi bago na ngayon yun Iba na, hindi na kagaya nung dati. At sa hamon ko na yan, nawa, meron sa atin makaranas ng presensya ng Diyos ngayong gabi. May bago kang bagay na tanggapin sa Diyos. Linisin ng Diyos ang ating mga puso. Linisin ang ating isipan. At bagong bagay ilagay ng Diyos sa atin. Bago po kung magpapunta dito sa altar, mananalangin ako. At paglapit natin sa altar, mag-worship tayo kay Lord. At nawa, tumanggap tayo ng bagong revelation sa Diyos. Taas natin ating mga kamay. Sa oras na ito, gusto ko pong manalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami dahil ano man ang nagiging sitwasyon ng buhay namin, may bago ka laging pagtuturo at bago sa buhay namin na gusto mong gawin. Sa oras na ito, nagpapakumbaba po kami. Humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito kami, Panginoon, nakatas ang aming kamay, takda na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa amin. Takda na, Lord, sinusurrender namin sa iyo ang buhay na ito. Gusto namin ng bagong pagkilos mo sa buhay namin. Baguhin mo ang aming isipan. Baguhin mo ang aming puso. I-renew mo, Panginoon, ang aming mga gawain sa iyo. Ma-inlove kami minsan pa. May bagong revival na darating. May bagong kaligtasang darating. May bagong kagalingang darating. May bagong pagpapalang darating. At habang kami nagpapakumbaba, patuloy mo naman patunayan, hindi nagmamaliw ang pag-ibig at kahabagan mo. Pakapuspusin mo kaming lahat ngayong gabing ito. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And the altar is open. Let's soak